Balikan po natin ang usapin na yan, pero sa ngayon, atin po munang makakapanayam ang ating Bombo International News Correspondent mula naman po sa bansang Indonesia. Nasa linya po natin si Ma'am Marilyn Pangilinan Dolor. Good evening po sa inyo, Ma'am Marilyn, liputan sa Bombo Radio Dagupan. Ito po si Bombo Marian. Good evening po sa inyo, Ma'am. Dito sa Pilipinas po sa ngayon, ang oras po ay 7:14 po ng gabi po, Ma'am Marilyn. Magandang gabi din sa iyo, Bombo Marian, at sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Yes po. So, ayun po unang-una po siguro ma'am, before po nung ating pag-uusapan, kaugnay po dun sa celebration ng Christmas and New Year. Kamusta po sa ngayon ma'am, dyan po sa Indonesia? Sa ngayon po, pag-uusapan natin ng mga kapwa natin Pilipino, may mga nagpe-prepare na ng plano for Christmas parties para sa December. In fact, isa sa group namin, December 3, meron na kami nakaplano na Christmas party. But generally, when it comes sa ambience, like for example sa mga mall or in other public places, hindi pa visible yung mga Christmas symbols like Christmas tree and other Christmas decors. But most likely, December, may makikita na tayo niyan dito sa Indonesia. Okay po. So, hindi po para siya parang dito sa Pilipinas, Ma'am Marilyn, kasi dito sa atin, kapag per months, ganun po ka-excited yung mga Pilipino na naglalagay na po ng mga Christmas decors po, ma'am. Yeah, totoo po yan. In fact, ang dami ko pong kaibigan dyan po sa Pilipinas na kahit ang bahay nila, naka-ready na, may mga Christmas decors na, nakatayo na rin ang mga Christmas tree. Although dito naman, yung mga Pilipino sa atin or other Christian people, kahit hindi Pilipino, nasa kanila naman kung maglalagay na sila ng Christmas tree sa kanilang bahay ng maaga. Okay po. Pero dyan po sa Indonesia, ma'am, meron ba silang ibang tawag po sa Christmas? Kasi parang natin dito sa Pilipinas, Pasko. Yung isa po sa mga tawag natin, ma'am. Ang tawag po nila dito, Hari Natal. Yan po yung tawag nila sa Pasko natin dito. Yun po yung bahasa po nila sa Pasko, Hari Natal po. Okay po. So, ayun po Ma'am Marilyn, ilang taon na po pala kayo, ma'am, dyan po sa Indonesia? Mga 21 years na ako dito. Okay po. 2 dekada na. Dito na rin nagkapamilya. Matagal-tagal na rin po pala, ma'am, So, sa 21 years nyo po, ma'am, na nandyan po sa Indonesia, siguro po, paano po ninyo mailalarawan kung paano po mag-celebrate ang bansang Indonesia po ng Pasko po, Ma'am Marilyn? Actually, bago mag-pandemic, nagpapasko talaga kami at nag-New Year sa atin. Umuwi po kami. But since nung pandemic, nandito kami, nagpapasko rin naman ang mga tao rito, no? Yung mga Pilipino, pareho lang din po sa atin. Naghahanda sa bahay. Yung iba na halimbawa single sila nagpunta rito, they join other families na Pilipino rin, no? So nagkakaroon ng handaan, exchange gift, hindi nawawala ang kantahan, no? Karaoke sa bahay. So walang halos pinagkaiba. Nagkataon lang na nasa ibang lupain po tayo. Okay po. Pero dyan po, ma'am, sa Indonesia, meron ba silang mga siguro specific na mga hinahanda kapag Pasko? Katulad sa atin dito sa Pilipinas, pagsasabihin mong Pasko, meron tayong mga particular pong mga hinahanda. Meron din po bang mga ganyan, ma'am, sa Indonesia? Sa Indonesia, okay. Sa Indonesia po kasi dito, mahilig sila sa mga parang suman, pero hindi katulad sa atin ng matamis. Na may gata rin, pero usually para lang siyang kanin na nilagyan siya ng gata. Mahilig sila sa mga ginataang ulam, prito. Dito rin nakakapaghanda rin po kasi kami dito ng putahing Pilipino. In fact, mayroon po tayong mga Pilipino dito na nagnenegosyo ng mga lutuing Pilipino na pwede ka mag-order kung wala kang panahon magluto. Okay po. May lechon din dito. And in fact, I'd like to share na may mga Indonesian po tayong mga kaibigan dito na nagbi-business po sila ng lechong baboy. Na pwede ka parang andito ka rin sa Pilipinas kasi yung mga common food na nakakain natin sa Pilipinas na
tuwing may special occasion, meron din po dito. May mga Pilipino ho tayo rito na nagnenegosyo na pwedeng orderan po natin ng mga pagkain na hinahanap natin pag may mga holidays po. Okay po. So, meron din po kayong mga na-encounter, ma'am, na mga locals po talaga ng Indonesia na ang hinahanda rin po nila mga Filipino cuisines po, ma'am? Mayroong mga Indonesian na they know Filipino cuisines. Pagdating naman sa pagkain nila, actually, hindi ko maano yung mga eksaktong pangalan ng pagkain kasi ang kinakain namin talaga madalas dito is pagkain Filipino. Pero hindi nagkakalayo yung ingredients, no? Halimbawa, baka na ginataan nila. Mayroon din mga katulad sinabi suman, and then meron silang tinatawag na parang halo-halo style din na ang hinahalo nila instead na gatas is coconut milk. So talagang mahilig sila, ma'am, sa mga maglagay po ng gano'n sa mga putahe po o mahihanda po kapag Christmas. Opo. Okay po. At saka hindi ang mga Indonesian po, although may mga Indonesian na pong Kristiyano, no? So they celebrate like us. May mga Indonesian din po na Muslim pa rin po ang kanilang religion. Although wala po silang hindi po nila sineselebrate nila ang Christmas. Nagkataon lang na kapag Christmas din sa Indonesia, holiday din po. Walang pasok ang offices, walang pasok ang school. So, they also take time to spend time with their family. So, they go out, no, para na rin sila nagse-celebrate because they spend time with their family, nagka-out of town sila, or they stay sa bahay lang, nagkakaroon din sila ng konting salo-salo. So, parang sumasabay din po sila sa atin. Katulad din namin, pag dumarating din yung Pasko ng mga kapwa nating Indonesian dito na Muslim, hindi po kami nagse-celebrate personally ng kanilang Idul Fitri, pero walang pasok po yon. And sometimes nai-invite kami sa kanilang handaan. So, uma-attend po kami. Ganun din po sila sa atin. Na kapag Pasko po, pwede silang i-invite and then they can join us also. Okay po. Meron din po bang mga dyan, ma'am? Katulad sa atin dito sa Pilipinas, iba yung mga kilalang ginagawa tuwing Pasko, yung mga pangangaroling or kapag masarap pong mamasya kasi merong mga Christmas bazaar o mga activities na may kinalaman po sa Pasko. Meron din po ba mga ganyan, ma'am, sa Indonesia? May napansin ako dito mismo sa lugar namin. Kapag magpapasko, merong konting mga tao dito parang tiyanggi-tiyanggi, no? Titinda sila dyan. So, they also, alam actually nila rito yung parang kasi international na kasi yung celebration ng Christmas. So, even though iba yung kanilang practices and religion, sumasabay sila sa trend na magkakaroon din ng sale o nagtitinda sila dyan sa labas ng tiyanggi-tiyanggi ng pagkain, damit, sapatos, ganyan po. Okay po. So, ayun po, ma'am, bukod po syempre sa Christmas, paano naman po sineselebrate, dyan po sa Indonesia, etong New Year o yung pagsalubong po, ma'am, ng bagong taon po? Mayroon din po fireworks dito, as tawag dito, in fact, like, may kanya-kanya kasing like for example sa Bali, ibang time sa Bali. So, halimbawa sa Jakarta, no, sa Bali iba, parang nauuna yung isa susunod. Mayroong fireworks po, pabonggahan din po dito ng fireworks po. Mayroon din pong tawag dito, pareho lang din po kung paano nagse-celebrate ng ibang bansa po. Nagkakaroon din po sila ng mga concert po. Okay po. Meron bang specific, ma'am, na siguro lugar na usually talagang pinupuntahan kung saan po sinasagawa yung mga fireworks display na ito, ma'am? Okay. Dito sa lugar namin, kasi nasa capital city po ako, meron po dyan usually sa Monas, yung monument na mataas, merong ginto sa itaas. Doon po usually po nagkakaroon po ng fireworks po na pwedeng manood yung mga tao po. So, pag mga ganun po, ma'am, ay yung specific place na yun, talagang dinadagsa po ba, ma'am? Or maraming tao before po salubungin yung New Year?
Opo, may mga tao po, nagse-celebrate po sila doon. Minsan may mga pamilya na naglalakad sila doon ng, we call it banig sa Pilipinas, no? Then, kakain po sila doon, yung mga pamilya po. Kung gusto po nila. Oh. Yung iba naman, nasa restaurant po. Eto, Ma'am Marilyn, curious tayo kasi dito sa Pilipinas, kapag New Year, parang ang natatatak sa isip ng mga Pilipino, ayun, mga paputok. Diyan po ba sa Indonesia, ma'am, meron din po bang mga paputok or uso din po ba itong mga ganyan, ma'am? Most likely po fireworks, no, yung talagang nasa langit po. Pero yung paputok na parang sa atin, parang tinatawag na, parang mayroon natin tinatawag na sinturon ni Judas. Yes. Parang ganon. Medyo hindi po. Medyo controlled po nila ang fireworks po dito. Usually yung talagang pang matataasan po yung ano niya, yung effect po niya. Meron, ito naman po, iba ako, Ma'am Marilyn, meron din po ba kayong mga na-encounter na parang mga pamahiin po ng mga Indonesians kapag mga ganitong pagsalubong po ng bagong taon? Kasi parang dito sa atin sa Pilipinas, meron po yung mga pamahiin kapag pagsalubong po ng New Year po, ma'am. Pareho lang sa atin. Kailangan masaya ka para buong taon masaya ka. Huwag kang malungkot. Dapat nag-e-enjoy ka. At mas maganda, kasama mo yung mamahal mo sa buhay para buong taon kasama mo yung mamahal mo sa buhay. Okay po. Kayo po, ma'am, kayong sa family po ninyo and ganun na rin yung mga kakilala po ninyo na Filipino community dyan po sa Indonesia, paano po kayo nagse-celebrate, ma'am, ng New Year po? Dito sa Indonesia, nung time ng pandemic. Yes po, ma'am. Naghanda rin po kami kung ano yung ginagawa namin paghahanda sa Pilipinas. Nagluluto kami dito sa bahay. Kung minsan, kapag mayroong isang po tayong mahirap lutuin, ino-order namin sa kapwa Pilipino namin na nagnenegosyo po ng pagkain. No? Nagluluto po siya. And then, since malayo kami, video call na lang sa pamilya na sa Pilipinas. Pero since ang Indonesia po kasi is malapit po sa ating bansa, marami po sa ating mga Pilipino na mas gusto nilang umuwi po sa Pilipinas at doon po mag-celebrate. Okay po. Pero kayo po, ma'am, personally, Ma'am Marilyn, ngayon po, dahil syempre lumawag na po yung ating restrictions, plano nyo po ba sa ngayon, ma'am, ulit na mag-celebrate ng Christmas and New Year dito po sa Pilipinas, ma'am? Actually, we really want na makauwi. Kaya nagkataon kasing schedule ng school ng mga bata. Hindi po kami, hindi po tutugma po sa ating Pasko sa atin. Katulad ng panganay ko, nakakalungkot dahil pagpasok ng January 2, final exam po nila. So, kailan po niya talaga in December nagre-review po siya kahit na wala silang pasok po. Ay hindi po kami makauwi para makapag-focus po sila sa mga exams po nila. Okay po. Ayun lamang po, ma'am? So, siguro, Opo, yun po. Panghuli po, Ma'am Marilyn, na katanungan ko kaugnay po rito. Ano naman po yung inyong namimiss, syempre sa celebration po ng Christmas and New Year po dito sa Pilipinas, ma'am? Nakakamiss syempre yung kasama mo yung pamilya mo na nagkakatuwaan kapag sumasalubong sa bagong taon o kaya sa pagpasko, no? Ando dun yung yung kulitan. Syempre, matagal mo sila hindi kasama, nakakamiss. Ito yung moment na nakakapag-express ka ng pagmamahal dahil sa mahabang panahon na malayo kami, nandito kami sa ibang bansa. Yun yung time na ma-express mo, magbibigay ka ng something special for them o kaya pag meron silang mga hinihiling, so may ibibigay natin saka yung time na makapasyal bago kami makabalik muli dito sa Indonesia. Okay po. So, panghuli po, Ma'am Marilyn, meron ba kayong mga nais pong iwang mga mensahe or kung meron po kayong mga nais na batiin po dito sa Pilipinas po, go ahead po, Ma'am Marilyn. Mensahe ko lang po sa ating mga kababayan ngayong darating na bagong taon. Mag-ingat na lang po tayo. Saka sa Pasko rin po, no? Na unahin natin yung Pasko na alalahanin natin na yung ating mga pamilya, no? Yung mga hindi natin nagagawa, sana yung mga gusto natin gawin sa buhay na sa buong taon na hindi natin nagawa na nakaraang taon,
Sana ituloy na natin yung mga resolution na laging nauudlot. And then sa bagong taon pa ang aking payo na sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo para maiwasan natin na magkaroon ng emergency, na napuputulan ng kamay, pag may paputok, para maiwasan natin na pumunta pa ng ospital. Sayang din po yung ating gagastusin. Pag tayo naputulan ng daliri, sayang din po yung mawawala sa ating parte ng katawan. Ingat lang po tayo, and then dahil may pandemic pa rin po, sunod pa rin, iwasan natin yung siguro sa pamilya, wag na po tayong masyadong kagala-gala dahil meron pa tayong pandemic po. Okay po. So, ayun po Ma'am Marilyn, maraming salamat po sa oras ninyo and ganoon na rin po yung pagbabahagi po ninyo sa amin ng pag-celebrate po ng Christmas and New Year po dyan sa Indonesia. So, ayun po, advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo, Ma'am Marilyn, dyan po sa Indonesia, ma'am. Sa iyo rin, maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year, Bombo, Marian, sa ating mga kababayan po. Ayan, maraming salamat po ulit, Ma'am Marilyn, at ingat po kayo, ma'am. Ayan po mga kabombo, ang ating